Gusto mo bang bumili ng rare plants or yung medyo rare pa kasi medyo pricey pa siya pero low maintenance? Ito yung 5 plants para sa'yo. Hello viewers, ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Number 1 na recommended ko sa inyo na maganda siyang bilhin, hindi dahil sa rare ang beauty niya, tapos nagmura na lang siya ngayon, hindi na siya masyadong rare sabihin natin kasi medyo abot kaya na yung presyo niya na makakabili ka na lang ng 1 leaf sa kanya ay 300 to 400 to 500 lang. Pero yung beauty niya ay rare na rare pa rin talaga. Ito yung Florida Beauty. Talagang beauty talaga ako sa kanya na hanggang ngayon ay gandang-ganda ako, hangang-hanga ako sa mga variegation na lumalabas sa kanya. Ang gustong-gusto ko kasi talaga sa kanya ay yung may sexy na hugis or yung pagkadahon niya talaga, lalo na pagka nag-lobster size na siya ay super ganda talaga ng ng dahon niya. Plus pa, hindi lusawin yung variegation niya. Medyo yellow yung variegation niya na hindi gaanong kaputian yung variegation, yun yung madalas na hindi lusawin. Pagka bibili kayo ng mga rare plants or yung medyo pricey na plants tapos variegated, dun tayo sa medyo aurea na hindi masyadong albo kasi medyo lusawin yung mga ganon. Pero dito sa na to, medyo nagwa-white naman yung variegation niya, hindi pa rin lusawin. Meron akong dahon sa kanya na nakuha ay or na-propagate na kahit na medyo nag-aalbo yung kulay ng dahon niya, tapos talagang medyo konti na lang ay purong na talaga variegated yung dahon niya, pero hindi ako nahirapan sa kanyang i-propagate. Siguro kung nanonood kayo sa akin dati yung mga pinagpo-propagate mga Florida Beauty, kasi talaga totally naubos ko na talaga yun or napaubos ko na talaga yung mga na-propagate kong Florida Beauty. Ang ganda ng mga variegation niya, tapos hindi talaga sumakit yung ulo ko sa pagpo-propagate sa kanya. Unlike sa mga strawberry shake kong nabili, unlike sa mga domestic kong nabili, ang hirap niya i-propagate. Ang mahal pa nang nabili ko sa kanya, tapos ngayon biglang nagmura. Pero itong Florida Beauty na to, ay beauty talaga siya. Gandang-ganda pa rin ako sa beauty niya. Tapos ang dali-dali niyang i-propagate. Ang bilis niyang magkaroon ng mga bagong ugat kahit variegated yung dahon na pinagputol mo sa kanya. Ang bilis niyang magkaugat, hindi siya lusawin kahit na purong variegated or variegation talaga yung dahon na naputol mo sa kanya. Hindi siya lusawin, ang bilis niya. Cute na cute pa rin ako hanggang ngayon. Yun yung all-time favorite ko talagang philodendron. Ayun yung marirecommend ko sa inyo kung bago pa lang kayo mag-aalaga ng halaman or gusto nyong bumili ng Florida Beauty. Sa danas ko sa kanya, number 1 ko siyang favorite. Ang ganda niya alagaan, low maintenance lang siya, hindi siya uhawin, hindi siya lusawin, hindi rin siya, kaya niya mag-thrive ng 3 days nang walang dilig kahit gumala ka dyan, mag-beach ka ng 3 araw, hindi siya lusawin. Hindi mamamatay yung mga, luma niyang dahon, hindi nalulusaw yun. Kahit na mauhaw siya ng bonggang-bongga. Tapos, kahit hindi mo lagyan ng mga fertilizer yung mga potting mix niya, caring niya lang mabubuhay siya at magkakaroon siya ng mga bagong dahon, bagong ugat, magkakaroon siya ng variegation kahit hindi mga pang-variegated yung mga bibigay mo sa kanyang fertilizer. Number 2 na rare plants na ang ganda niya kasi low maintenance siya, plus ang ganda rin ng beauty ng mga dahon niya. Ito medyo rare pa siya para sa akin kasi medyo pricey ko pa siya nabili, pero hindi na siya gaanong kamahalan kumpara doon sa dati kasi dati maabot pa siya ng 2,000, 3,000. Ngayon kasi may less than 1,000 na siya, makakabili ka. Ito kasi malaki na tong sa akin, nabili ko siya ng medyo maliit-liit pa, tapos dito ko na napalaki sa akin, tapos marami na rin akong babying nakuha sa kanya. Ito yung Philodendron Sunlight. Nagta-tricolor siya kasi nag-color changing siya into nag-yellow, tapos nagre-red. Pagka palabas pa lang siya, red siya. Tapos nag-yellow yung mga dahon niya, para siyang red sun. Ganun yung danas ko sa red sun na parang nagre-red muna, tapos mag-yellow, mag-orange, hanggang sa mag-green yung mga dahon niya. Pero gandang-ganda pa rin ako hanggang ngayon sa kanya. Low maintenance siya kasi hindi siya uhawin. Yung mga dahon niya, hindi naglulusaw kahit na mauhaw siya ng 1 week, hindi siya naglulusaw. Yung mga babies niya, ang bilis din i-propagate. Ang ganda ng mga kulay ng mga ugat niya, kulay red talaga. Bongga rin siya i-propagate, bongga rin siya, kahit hindi mo siya iripat ng iripat, okay lang sa kanya kahit malalaki na yung mga dahon niya. Hindi siya namamatay yung mga ugat niya, mabilis talagang nagkakaroon ng mga bagong ugat. Ayun yung mga low maintenance kasi hindi mo kailangan iripat ng iripat, hindi mo kailangan diligan ng diligan, hindi mo kailangan punasan ng punasan yung mga dahon kasi madulas yung dahon niya, ang lapad ng dahon niya, pag diniligan mo, talagang na siya, talagang nalilinis agad yung mga dahon niya. Ganun yung mga low maintenance nyo. Or hindi siya, kahit siya nadadireksan siya, hindi siya agad namamatay. Ang ganda nitong alagaan kasi hindi ka talaga, hindi kailangan silipin, hindi mo kailangan ng fertilizer or bilihan siya ng fertilizer. Caring niya kahit walang fertilizer. Lumalabas yung mga dahon niya, lumalabas yung mga ugat niya, kahit hindi mo lagyan ng mga pangpa-taba na yung potting mix niya, caring lang talaga sa kanya. Number 3 na plants na recommended ko sa inyo na low maintenance talaga ay itong Clarinervium na Anthurium. Para sa akin, sa pag-aalaga ko sa kanya, kahit nandiyan lang siya sa likod ko, ayan.
marami siyang mga dahon na mga kasama. Hindi siya nalulusaw. Kasi diba, danas ko yan sa mga anthurium ko, kahit yung mumurahing anthurium. Kasi madalas diba sa anthurium, ang hirap niyang buhayin kasi nalulusaw yung mga dahon niya, yung mga ugat niya, kahit nabili mo siyang super daming ugat, tapos pagdating sa bahay niyo, nalulusaw. Hirap na hirap ako magpabuhay dati ng anthurium. Danas ko yan, yung mga nararanasan nyo. Kung nahihirapan ko ngayon magpabuhay ng anthurium, mas maganda itry mo tong Clarinervium na to. Tsaka mura na rin siya ngayon. Makakabili ka na ngayon ng murang Clarinervium. Bongga siya, lalo na pag nilagay mo siya sa self-watering na paso. Kasi yung anthurium, uhawin siya pero ayaw niya ng talagang babad sa tubig. Kasi pag self-watering, yung may PC lang siya na mahaba katulad niyan, yun sa akin na yan. May PC lang siyang mahaba, tapos hindi siya nauubusan ng tubig, pero kaunti lang yung tubig or yung basa lang yung potting mix sa kanya. Kaya hindi siya talaga totally yung babad na babad sa tubig. Kasi kaunti lang naman yung PC o yung basa ng potting mix niya na hinihigop nitong PC na to. Ang cute ng mga dahon niya, lalo na pag nasisinaga ng araw. Tapos ang maganda doon, hindi gaanong nagkakaroon ng mga yung parang yung mga dulo ng mga dahon niya, hindi nagkakaroon ng mga dulo-dulong bulok, ganun. Kasi pag laging nauuhawan yung halaman natin, kahit anong halaman pa yan, kahit hindi pa anthurium yan, lagi siyang magkakaroon ng mga dry na dahon sa dulo ng dahon niya kasi lagi siyang nauuhawan. Ganito yung gawin nyo sa Clarinervium nyo or sa anthurium nyo. Mas maganda siya sa self-watering, tapos sa marami siyang kasamang halaman. Kasi hindi siya maganda sa walang kasamang mga halaman. Pagka nagsosolo siya doon sa pwesto niya, mabilis siyang mamatay, mabilis siyang sa mga anthurium sa danas ko sa mga anthurium ko dito sa akin. Same sa Clarinervium na to. Hindi ko siya madalas lagyan ng fertilizer. Totally, yung natikman nitong fertilizer sa akin ay yung pinagbabaran lang ng malunggay. Yun lang talaga natikman niya sa akin fertilizer. Pero yung mga dahon niya tuloy-tuloy sa pagkakaroon ng mga dahon. Tapos kasi mahirap siyang ipalash, di ba? Yung ibang anthurium, hanggang 2-3 dahon lang ako sa kanila kasi nagda-die off na yung mga dahon nila. Pero itong Clarinervium na to, bongga siya. Sunod-sunod yung mga dahon niya, yung mga old leaf niya ay hindi nalulusaw. Hindi siya lusawin, hindi mo kailangan diligan ng diligan. Basta maganda yung pwesto niya, hindi direct sun, hindi yung mahalumigmig yung makuha niyang pwesto. Buhay na buhay yung mga anthurium nyo, kering-kering niyang mabuhay or magkaroon ng mga bagong dahon pagka doon ang pwesto niya or nagustuhan niya yung pwestong pinaglagyan mo sa kanya. Less maintenance talaga siya pagka maganda yung pwestong pinaglagyan mo sa kanya. Number 4 na recommended kong plants na low maintenance talaga ay itong Florida Goose na to. Kasi kahit malagay mo siya sa direct sun, pagka nasanay na siya doon, bongga na ang mga dahon niya, ang ganda pa ng mga variegation niya or yung kulay talaga kasi hindi naman talaga siya variegated, 'di ba? Minty, tapos may kaya siya tinawag na ghost kasi mula sa yung parang white talagang dahon, tapos magiging minty, 'di ba? Pag naging minty na yung dahon, papunta na siya sa sa green. Pero pagka naka-direct sun, ang tagal niyang pumunta sa kulay green na dahon. Ang ganda niya, alagaan, less maintenance kasi hindi siya uhawin kahit na makalimutan mo siyang diligan ng 3 to 4 days or 5 days pa. Kahit pa naka-direct sun siya, hindi malulusaw yung mga dahon niya. Ito direct sun na to sa akin. Ang nakukuha niyang sunlight ay alas 2 hanggang maghapon na yon. Yung 2 PM kasi sa kanya ay direct na talaga. Pero hindi siya nalulusaw kahit nitong init ng araw na to. Kasi yung init kasi nag-iba na. Talagang nagpo-41 degrees na tayo. Yung mga crotons ko sa labas, naglusawan talaga kahit dinidiligan ko siya everyday. Pero itong Florida Goose na to, ang ganda talaga niya. Para siyang Florida Beauty na hindi lusawin. Pero hindi ko pa na-try i-direct sun yung Florida Beauty. Morning sun lang talaga yung Florida Beauty ko dito. Pero itong Florida Goose na to, na-invento ko lang siyang ilagay dyan kasi sabi ko wala akong mapaglagyan dito kasi nilipat ko yung mga anthurium nga dyan kasi nagustuhan niya. Plus, ito yun yung ko na yan. Nagustuhan niya rin dyan. So, pinalayas ko talaga. Sorry na. Pinalayas ko talaga itong Florida Goose na to. Nandiyan yan sa likod yan dyan siya banda. Yan dyan siya banda. Katabi nitong pedatum na to. Kaso, nagustuhan niya naman doon kahit nalusaw yung iba niyang dahon dati. Parang 2 yung dahon niyang nalusaw dati kasi hindi pa siya sanay. Pero yung mga bagong dahon na lumabas sa kanya, sanay na sa direct sun. So hindi na siya nalulusaw. Kaya kung gusto niyo sa direct sun yung Florida Beauty niyo, or yung hindi pala Florida Beauty, Florida Goose. Kung gusto niyo i-direct sun, pwede siya kahit nakapaso siya kasi danas ko yun sa kanya. Pero syempre, dahan-dahanin niyo kasi malulusaw yung mga dahon niyang dati. Pagka binigla nyo siyang direct sun na maghapon or talagang init ng araw. Maganda sa kanya yung morning sun at yung afternoon sun muna bago mo siya i-direct sun maghapon para masanay muna siya sa direct sun bago mo siya i-maghapong direct sun. Bongga siya. Ang ganda ng mga dahon niya. Mas nakyutan ako sa mga dahon kasi direct sun siya. Mas nakukuha niya yung lights. Tapos yung var niya o yung pagkakulay ng mga dahon niya, mas bumongga ngayon. Number 5 na
less maintenance na halaman, ay kahit anong variety naman sa kanya, less maintenance talaga. Kasi goods na goods siya kahit mauhawan siya, goods na goods siya kahit anong pating mix ang gamitin mo sa kanya, na kahit hindi mo siya iripat ng iripat, hindi malulusaw yung mga ugat niya. Tapos kahit magbongga na yung mga ugat niya, mag-over ano na siya, root bound na siya, hindi talaga siya malulusaw or mamamatay. Lalo na pagka lagi mo siyang dinidiligan, hindi rin siya malulusaw. Mahirap siyang patayin, parang ganun. Mahirap siya mahirap siyang palusawin, parang ganun. Ang bilis pa niyang i-propagate. Ito. Ayan. Ayan yung epiprem ng pinatom kong albo na yan. Pero kahit ano namang variegation ng epiprem ng pinatom, kering-keri, mabubuhay talaga sila ng bonggang-bongga. Hindi siya lusawin, hindi siya uhawin. Hindi mo kailangan lagyan ng ang tawag doon, yung mga fertilizer na mamahalin. Hindi kailangan. Gaganda at gaganda yung mga variegation niya kahit walang fertilizer na pampaganda ng mga variegation. Kahit makabili ka ng mga low bar na dahon niya, mapapabongga mo yung dahon niyan. Basta ilagay mo sa pwestong may light siya. Wag dun sa madilim. Mapapabongga at mapapabongga mo yung mga dahon niya or yung variegation ng dahon niya. Mas lumalaki siya, mas nakakapit siya sa pole or nakakapit siya sa pader, mas lumalaki yung mga dahon niya. Pang jungle vibes siya. Kung gusto mo ng mga jungle vibes ng mga halaman, ito yung bagay na bagay sa iyo, yung epiprem ng pinatom. Kasi para siyang mga monstera, nagkakaroon ng fenestration, nagkakaroon siya ng mga magagandang variegation, plus yung malalaki talaga yung dahon niya, tapos less maintenance, plus na hindi siya masyadong alagain. Yun yung caring talaga natin, pang mga beginners talaga tong mga ano na to, yung mga epiprem ng pinatom na to. Ang ganda ng mga fenestration niya habang tumatangkad siya or habang humahaba siya, lumalaki siya, lumiliit yung mga fenestration niya, or mas yung punit niya mas dumadami, parang ganon. Ang gustong-gusto ko sa kanya, kahit pa yung mga maliliit na dahon ang bilhin mo sa kanya, or yung talagang baby pang dahon sa kanya na wala pa talagang fenestration, ay mapapabongga mo ng mas mabilis. Wala pang 2 months, mapapalaki mo na siya, magkakaroon na siya ng mga fenestration. Basta ilalagay mo sa pader, yung aangat siya or kakapit siya mismo sa pader, or kakapit siya sa pole. Mas maganda rin siya sa pole kasi malilipat-lipat mo. Kasi pag sa pader, dire-diretso na yun, hindi mo na matatanggal yun, or didikit na talaga siya sa kulay ng pader mo. Kakainin na yung mga pintura ng pader mo. Kaya kung lalagay mo siya doon, direkta, yun na talaga yung paglalagay mo sa kanya, hindi mo na siya malilipat-lipat. Unlike sa pole, malilipat mo pa siya kung saan mo siya gustong ilipat or i-display sa loob ng bahay, ganun. Mabilis siyang mapapalabas ng fenestration, unlike sa mga monstera or yung gusto pa ng madaming dahon pa para lumabas yung mga variegation niya. Etong epiprem ng pinatom na to, hindi siya ganun. Kahit bumili ka na maliliit sa kanya, makakamura ka pa, plus ikaw pa yung makakapagpalabas ng fenestration sa kanya. Kung gusto mong pagandahin yung mga halaman mo, kung bago ka palang nag-aalaga ng halaman, mas magandang tip to para sa iyo, para makapagpabuhay ka ng bongga sa mga halaman mo.